So eto na nga mga sangkay, may update po tayo tungkol po dito sa matinding weapon ng bansang Israel. Ito pong Iron Beam Laser. Ang tanong kasi dito mga sangkay, gagamitin na ba ng Israel itong laser nila laban po sa Persia o Iran na nagpaplano na ngayon mga sangkay na umatake? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan. 1.33 million subscribers na po tayo at ilang tulog na lang. Abot na po tayo sa 1.4 million subscribers. Kaya naman kung hindi ko po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga nanonood na Solid Sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay kasama po inyong mga lugar para makilala din po tayo ng kapwa mga Solid Sangkay. Okay? Diretso na po tayo. Pag-usapan na po natin ito mga sangkay. Ito kasi yung report. Mga sangkay ng international media. As Iron Dome crumbles, Israel readies Iron Beam Laser Defense against Iran. So mukhang gagamitin na po ito. Ang pagkakala mo kasi, itong laser ng Israel is next year pa po i-deploy. Pero ano to? Mapapaaga ba? Dahil nga po sa pinaplano po ng Iran na pag-atake mga sangkay. Tingnan po natin ang report. Our top story tonight on Gravitas is about Israel's new laser defense system. Ever since Hamas breached Israeli air defenses on October 7, 2023, overwhelming its Iron Dome, questions have been raised over whether the famed air defense system has lost its missile detection ability. As a result, now Israel is working on a new laser system that can possibly take down rockets. So may mga napapatanong kasi na itong Iron Dome nga ba nadedetect ba lahat ng mga pumapasok doon mga sangkay na pag-atake sa Israel? Well, hindi naman po kasi, dati kasi ang akala po natin, yung Iron Dome is para po siyang takip ng bansang Israel. Actually, yan po yung una kong pagkakaintindi nun. Pero hindi pala ganun. Hindi po, wala pa po ata mga sangkay nakakagawa ng ganung klaseng defense weapon up to now. Ang ginagawa lamang po mga sangkay, mayroon pong Iron Dome ng Israel, which is sila po yung naunang gumawa ng ganung klaseng pangdepensa. Pinapatutok lamang po nila yung kanilang Iron Dome kapag may mga pinapalipad po ng mga pag-atake mga sangkay. At iyon po yung nag-i-intercept doon po sa himpapawid pa lamang bago po bumagsak sa kanila. Kung kaya't mga sangkay, hindi po talaga mapasok-pasok ang Israel. Up to now naman, ganun din po ang nangyayari. Yung sumunod po, nagkaroon ng David Sling, same pa rin po, kaya niya pong isundan yung mga long-range na missile. Subalit, ito pong Iron Beam Laser, ito po yung babago na naman mga sangkay sa lahat. Dahil mas ano daw po ito mga sangkay, mas malala po ito na pang-intercept ng mga missile o rocket mga sangkay na posibleng tumama o ibato sa kanila. Na makatutulong ito mga sangkay kung sakali. Kasi syempre, hindi naman ganun ka-perfecto ang Iron Dome na hindi mauubusan mga sangkay ng kanilang pangdepensa. May pagkakataon na kinakapos po talaga. So eto mga sangkay, ang magkinagandahan, malayo pa lang yung missile, kayang-kaya na pong tapusin kaagad ng Israel. So tingnan po natin. A new weapon that can essentially improve Israel's defense capabilities as it fights battles on multiple fronts. Grabe, no? Mga sangkay, nakakalula lang yung talino ng mga taong to. Paano nila naiisip yung ganitong klase mga weapon? Here's what we know about this new weapon. Ayan, mga sangkay, tingnan po natin. It's called Iron Beam. It is a new laser system that can basically intercept rockets, drones, and mortars at negligible cost, to be operational next year after an accelerated manufacturing process. Ayun na nga, next year pa, i-deploy ito. Basically, it is a shield that would supplement the existing air defenses. You see, Israeli air defenses, in a way, have
been stretched to the limit by more than a year of the fighting with Iran and its proxies in Gaza, in Lebanon, in Syria, Iraq, Yemen. Now, how does the Iron Beam work though? According to reports, Iron Beam is designed to disable incoming projectiles by heating them using a high-energy laser, Ayan mga sangkay, yung kakayahan niya. as opposed to shooting them down with missiles. The new system has an effective range of between hundreds of meters and several kilometers. But Grabe, no? to be clear here, the Iron Beam is not meant to replace the Iron Dome. Ngayon, mga sangkay ha, pinapaliwanag pa rin dito na itong Iron Beam, hindi po papalitan yung Iron Dome. Which is ito po yung pinakauna nilang sistema na pang-depensa. Ito lamang po ay makatutulong na hindi po maano kasi yung Iron Dome, mga sangkay, kinakapos minsan eh. So ito, kinagandahan, malayo pa lang mga sangkay, nakikita na po ng laser. At doon pa lang mga sangkay, hindi na makakalapit-lapit sa bansang Israel. Or Israel's other air defense systems. The Iron Beam is meant to supplement and complement the Iron Dome. Magiging ano pa ito mga sangkay? Kumbaga, ito po yung suporta sa Iron Dome at iba pa po nila mga pang-depensa. Its range would complement the short-range Iron Dome rocket interceptor, according to state-owned Rafael Advanced Defense Systems, which is the manufacturer of both types of weaponry. Israel's Elbit Systems Limited has said that the Israel Defense Ministry has awarded it a contract worth about $200 million to supply the Iron Beam lasers, whereas it costs about $60,000 to shoot down a projectile using Grabe, the no? Iron Dome. Talagang ginastusan mga sangkay. Pero, ang kinagandahan dito, mas ano na, mas malaking ginhawa ito sa bansang Israel. Kasi hindi na po sila nakaangkla lagi doon sa Iron Dome, kundi may Iron Beam laser na rin po. Iron Beam's price tag will be as little as $5. The price of a Tamir missile, which is the interceptor launched by Iron Dome, is about $100,000 in Mas mura lamang po mga sangkay ang Iron Beam laser kumpara daw po sa Iron Dome. comparison. The cost of interception using a laser shield is the price of the electricity used to launch it, which means that laser interception will transform the economy of air defense. Grabe, mga sangkay. Ganyan po katindi itong bagong weapon ngayon ng Israel. That's because missiles and drones are cheaper to deploy than to shoot down. The laser system would also eliminate the danger of interceptor debris causing damage. Amid the conflict, Iron Beam is being manufactured at an accelerated pace and will enter operational service by next year. So next year pa nga mga sangkay. So kung next year pa gagawin ng Iran yung kanilang pag-atake, lugi na po sila dun. Kasi meron na pong Iron Beam. Pero malapit na po yung next year, di ba? Ilang tulog na lang mga sangkay, magpapasko na naman. Tapos sasalubong na naman tayo ng bagong taon, mga sangkay. Sobrang bilis po talaga ng panahon. Pero yun pa nga, hindi naman po yung topic natin yan. Ito pong nangyayari po dyan sa West Asia. Ngayon, ang Israel, meron na pong bagong kagamitang pandigma na naman. Nababago na naman mga sangkay. Sa sistema nila, pagdating po sa military, air defense. On Monday, while announcing the move, Israel Defense Ministry's Director General, Eyal Zamir, said, and I'm quoting here, "The tiding of the start of a new era in the battlefield, the laser era." Grabe. Ang pagkakaalam ko mga sangkay, meron din pong ginagawa itong South Korea. Ang tawag po sa project nila, Star Wars. Ito daw po ay parang ala laser din mga sangkay. Pero, ayun na nga, nauna pa rin po talaga yung Israel. Nauna pa rin po sila gumawa ng ganitong klaseng weapon. Ang ibig sabihin, mas advance ang kanilang iniisip mga sangkay pagdating po dito. Here's what else we know at this point. The Iron Beam was presented for the first time in February 2014 So, 2014 pa pala ito mga sangkay. Pinag-aaralan. at the Singapore Air Show after it proved its capabilities in a series of tests in southern Israel about
3 years ago, it entered into operational development and adaptation to the battlefield. According to the Israeli Defense Ministry, Israel is among the first countries in the world Ang Israel ang pinakaunang bansa sa buong mundo to succeed in using powerful laser technology to develop na magkakaroon nga po ng ganitong klaseng pandigma, itong laser. a working air defense system and to demonstrate interceptions in operational scenarios. Okay, ayan, mga sangkay, no? Ano sa tingin nyo? Ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa bago na naman pandigma ng Israel? Matindi to, laser, no? For the first time, narinig po natin yung ganitong klaseng successful project ng military, itong laser. Talaga yung ano natin ngayon, pa-high-tech na po ng pa-high-tech, mga sangkay. Ang inaabangan ko na lang, yung pang-depensa laban po sa nuclear. I'm sure, meron na rin po silang ginagawa niyan ngayon, mga sangkay. Yung tipong bago bumaba, yung nuclear missile, kaya po nilang intercept doon pa lang sa taas. Para hindi masyadong malaki yung damage sa lupa. Kasi, yan po yung pinaka ngayon, mga sangkay. Threat po, buong mundo. Malaking banta po talaga ang nuclear. So, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa bagong pangsalag ng Israel sa mga kalaban? Ito pong Iron Beam Laser. Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, mga sangkay, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito kasi nag-upload po tayo, mga sangkay, ng magagandang topic patungkol po sa Biblia, mga propesiya sa Bible, mga sangkay, nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Okay? Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.